Okay, so magandang hapon po. Tayo po lahat ay yumuko, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa dakila mong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Santong Espiritu mo, Panginoon, at sa amin nasa kalagitnaan, na siya magtuturo sa amin at magpapaliwanag ng mga bagay-bagay patungkol sa iwaga ng pagmamahal mo sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Totoong napakabuti ng Diyos. Tama po ba, mga kapatid? Talagang yung kabutihan ng Panginoon, everyday, sa mga testimony pa lang, lagi nating nararanasan talaga. Everyday, gumagawa at kumikilos po ang Panginoon sa ating mga buhay. So, ang topic po natin sa hapong ito ay basa, langit na tahanan. Pag tumitingala kayo sa langit, ano nakikita nyo? Kumbaga, ano yung nararamdaman natin? Kapayapaan, sabi ni Mrs. Ulap, talagang inaano ko na Mrs. ko kapayapaan, lalo na pag dumarating yung maganda rin daw po tumingin sa langit para nawala yung panahon na tayo ay may mga pagsubok, problema. Itingin mo sa malayo yung mata mo, magkakaroon ka ng panibagong goal, Iba yung langit pag pinag-usapan. Noong last week, ang pinag-usapan natin ay patungkol sa impyerno. Tama? So ngayon naman, langit naman. Kung balanse. Kung may impyerno, may langit. At yung langit na ito ang tunay na bayan natin. Tama? Sino naniniwala dito na manlalakbay lang tayo sa daigdig na ito? No? Lahat tayo manlalakbay lamang po. Lahat ng mga meron din tayo, lahat ng ito ay kumbagay pahiram lahat sa atin ito ng Panginoon. At one day, babalik tayo sa Kanya. Babalik tayo sa Panginoon. So ang maganda, ito yung langit na tahanan na ipinangako ng ating Panginoon. Wala pong nabubuhay na 200 years. Maaring may 150, may 150 sa ibang bansa, mga Thailand. Pero yung above pa doon na 200 years, wala talaga. Walang nabubuhay na immortal. Wala talaga. Lahat may kahahantungan. Subalit, dalawa lang lagi ang pagpipilian natin, yung kapahamakan sa impyerno o yung kaligtasan sa langit na inihanda ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tama? So, yun po yung pag-aaralan natin ngayon kung gaano to kaganda na karamihan ng mga tao ipinagpapalit to sa ligayan ng mundo. Tama ba? Ipinagpapalit yung kaligayahan ng mundo sa inihanda ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ayan. Parang hindi kita. Yun na lang. Ang langit ay napakaganda sapagkat ito yung lugar na kung saan nakatira ang Diyos at ang mga banal. Ang sabi dito sa Isaiah 55:9, kung paanong ang langit ay mas mataas sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng ating mga kaisipan. Amen? Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, may mga panahon pangyayari sa mga buhay po natin na para bang hindi mo alam yung nangyayari sa iyo, kung bakit dumarating yung mga pagsubok na yan. Pero sabi ng Diyos, iba yung isip niya sa isip natin. Tama? Iba yung kaparaanan niya sa kaparaanan natin. May mga paraan tayo na labag sa utos ng Panginoon, labag sa kalooban ng Panginoon, kaya naman ang nagiging dulo ay kapahamakan. Pero yung kaparaanan ng Diyos, ang dulo lagi katagumpayan. Amen po ba? Iba yung paraan ng Panginoon. Sabi diyan, i-describe diyan na ang langit ay sobrang ganda. O sino dito yung nakapunta na sa isang napakagandang lugar? Ang langit daw po hindi kaya ikumpara. Ang sabi nga sa Korinto, ni maisip o ma-describe ng tao yung kagandahan na ibinigay ng Panginoon sa hinaharap ay walang naisulat. Walang makapag-describe sa sobrang ganda ng buhay na ipinagkaloob sa kanyang mga anak. At ang sabi pa dito, ang langit, Pahayag 21:4, ang sabi diyan, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So mga kapatid,
Pagdating po ng wala nang dalamhati, wala nang problema. May mga panahon na para bang pag tayo pala yung nagkakaproblema, may mga pagsubok, no? Itingin mo lang ang iyong mga mata sa langit. Magkakaroon ka ng pag-asa. Magkakaroon ka ng panibagong lakas. Bakit? Pag nasa ulo mo ang verse nito, pag dumarating yung point na para bang hinang-hina ka, pero sa isip mo, Lord, one day, papahirin mo ang mga luha na ito. No? One day, yung kahirapan na to, mawawala din to. Dito lang to sa daigdig na to. Dito lang to. Hindi na to mararanasan. Bakit? Ay sabi ng Panginoon, wala nang pagtangis. Kaya yung pagluha natin dito, wala na yan mga kapatid. Dito lang yan sa lupa. No? Wala na yung pagdalamhati. Wala na yung paghihirap. Lahat ng bagay lumipas na after na tayo ay nasa langit. So, hindi naman ito tinuturo na mamamatay na ba agad. Hindi po. Dahil alam natin na sobrang iksi ng buhay po. Tama? Alam natin na sobrang iksi ng buhay at dapat alam natin na sigurado natin na dito tayo pupunta sa inihanda ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano pa? Ang sabi, ano ba yung katangian ng langit? Kagandahan at kamangha-mangha. Ang langit ay puno ng kagalakan. Di ba? Sino dito yung lagi nang malungkot, di ba? May mga nakikita ba kayo lagi na lang hindi na nakangiti. Pero sa Diyos, puno ng kagalakan. Kamangha-mangha. Pag sinabing kamangha-mangha, wonderful. Parang parehas lang, Kamangha-mangha, kakaiba. Para kung alam mo yung mga fairy tale, naku, higit pa doon ang hinihanda ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ano pa? Pahayag 21, perlas ang 12 pinto, bawat pinto ay yari sa isang perlas. Purong ginto ang lansangan, lungsod ay kumikinang na parang kristal. Grabe pala naman ang langit. Yung mga ginto natin na suot, nilalakaran lang pala yan. Pero dito, kinamamatay ng marami, binabasag yung mga, pinang-hold up. Yung mga kayamanan pala doon, nandyan lang. Dinidikit lang dyan sa mga haligi. Yun yung langit. Grabe, po. Yan po ang inihanda na ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kaya nga, alam nyo, yung bagay sa buhay na ito, alam nyo yung sinatawag na parang kumakapit sa patalim para lang ibigay yung luho ng mundo. Kapatid, andito lang yan. Mayroong kabilang buhay, kapatid. Eternal life. Eternal garden. Yun, sa lipa, Eternal life. Tama-tama pala ang ating topic ngayon kasi, undas. Di ba? Tama-tama, kapatid. Langit talaga ang pag-uusapan natin ngayon. Undas kasi. May eternal life, mga kapatid. May kabilang buhay. Kaya ngayong kagulumihanan, yung pag-alaala, para hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, wag na. Bakit? Hanggang dito lang ang buhay, Ako, 41 years old na ako, mga kapatid. Kung bibiyaan pa ako ng Panginoon ng another 40 years, 80 years na yon, di ba? So, ikaw, ilang years ka na ngayon? Diba, Ate Bibia, ilang taon ka na? 56. Halimbawa, sabihin na natin another 30 years ng buhay mo. Yung 30 years ng buhay mo, ate, ipaglingkod muna sa Panginoon. Amen. Kasi yung 50 years, ginamit na natin sa mundo, di ba? Gala dito, gala doon, problema dito, problema doon. Di ba? Dalamhati dito, dalamhati doon. So yung another na 30 years ng buhay, ipagamit mo na sa Panginoon. Di ba? Yan. Talagang may plano pa ang Diyos, ate. May plano pa ang Diyos. Nakaka-recover. Di ba? May plano ang Diyos. Kung bakit tayo may ganito, kasi gagamitin pa tayo ng ating Panginoon. Ayun, di ba? Tama, yan. Napakahirap. Di ba? Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Grabe, Pahayag 22:1-2. Ipinakita rin sa akin ang anghel, ang ilog ng tubig na nagbibigay ng buhay. Kapatid, hindi na tayo mauuaw sa langit. Meron ng tubig na nagbibigay ng buhay. Amen? Sinlinaw ng kristal, bumubukal mula sa trono ng Diyos at umaagos sa gitna ng lansangan. Sa magkabilang panig ng ilog ay may puno naman nagbibigay ng buhay.
namumunga, biruin mo, namumunga ng 12 uri ng bunga, tapos bawat buwan nagpapalit. Oh, grabe ano? Napakakamangha-mangha. Every month nagpapalit. Isang puno, 12. Iba-iba ang bunga. May mangga, may sinturis, may pungkan, iba-iba. Baka hindi yon. Di ba? Ganun po sa langit, mga kapatid. Napakahiwaga ng langit na ihanda, excuse me, na inihanda ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? O, mama muna ako. Ngayon, ipagpapalit ba natin ang langit na inihanda ng Panginoon? Ipagpapalit ba natin sa ligaya, kaunting ligaya sa daigdig? Diba? Ipagpapalit ba natin sa kaunting pandaraya? Ipagpapalit ba natin ang langit sa kaunting pagsasabi ng hindi magandang mga negatibong bagay sa iba? Na 'di ba ipagpapalit ba natin ang langit dahil doon lang? Sapagkat napakaganda pala ng inihanda ng Panginoon. Amen. Ipagpapalit ba natin ang langit sa kayamanan ng mundong ito? Yung iba pinagpapalit sa bilyong-bilyong pera ang langit. Pero ang dulo'y kapahamakan. Tama? Pero tayo mga Kristiyano, hindi natin ipagpapalit ang langit kahit mahirap tayo. Amen. Hindi natin ipagpapalit yung integridad, yung kredibilidad natin na bilang mananampalataya ay Kristo lang po tayo. Tama? Ano pa ang sunod? Ang sabi dito, ito ay isang lugar ng kapayapaan at dalamhati. Kapatid, wala nang gulo. Kung sa mundong ito sobrang gulo, sa langit wala nang gulo, mga kapatid. Ano pa? Walang kamatayan. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kaya yung edad natin, Ate Vivian, 50 ka na, 50, 56 ka na. Pagdating ng langit, 25 years old ka na. Wala na. Tapos, no 25 years old na, wala nang kadugsong yon. Ibig sabihin, kung ano yung kamataan mo, doon ka, ganun ka doon sa langit. Kaya, iba doon. Baka hindi tayo magkakilanlan. Ay, ikaw ba yun, Ate Bigda? Ikaw ba yun, Ate Julian? Di ba? Iba yun, wala nang mga wrinkles. No? Wala nang mga lipstick doon. Wala na yan. No? Wala tayong mga tattoo doon, Ate Julian. Wala na. Bakit? Lahat ay bago na. Lahat ay lumipas na. Perfect body. Ano? Wala nang kamatayan, kapatid. Wala nang birthday. Bagamat birthday ni Mrs. ngayon, sa langit, wala nang birthday, mga kapatid. Ano? Ano pa? Pag-ibig ng Diyos. Ang langit ay lugar kung saan ang Diyos ay magpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin na mga banal. Mga kapatid, ang sabi pa sa isang talata, lahat tayo ay pinababanal, no? Ibig sabihin, pinaprocess. Kaya nga, kung ang mga kaibigan mo na ma-attend dito, anak mo na para bang attend ng Bible study, hindi ka naman nababago, sabihin mo sa kanya, pinababanal ka palang, kapatid. Dumadaan ka sa proseso. Ano? Sabi nga ng Ate Vivian ay, kunti na lang. Konti na lang, Ate Vivian. At least, hindi mapigil. Ano? Dumadaan lagi sa process ng ating buhay, hindi biglaan. Sabi nga, pinababanal tayo. Para bandang huli, pagdating mo sa langit, aharap ka sa Diyos, holy ka na. Amen? Yun, no? Papaano at sino ba ang daan papunta sa langit? Maraming mga tao, ito, sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga na inyong mga gawa kahit walang may pagmamalaki ang sino man. Mga kapatid, lahat ng tao, lumabas tayo sa labas, lahat ng tao, sabihin mo, gusto mo ba sa langit? Oo, gusto ko. So ano ang paraan? Maraming mga tao na ginagawa nila ay gusto ko, para pumunta ako sa langit, kailangan kong maging mabuti. Ano ginagawa ng marami? Lalo na yung mga mayayaman. Ano ginagawa nila? Bigay dito ng mga orphanage, paggawa ng kung ano-ano, mga project. Akala nila, yun ay sapat na para sila'y maligtas. Subalit ang sabi ng Panginoon dito, hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Kaya yung mga gawa natin, hindi natin pwedeng ipagmalaki, mga kapatid, sa Panginoon. At haharap tayo sa Panginoon. Halimbawa, Ate Kathleen, harap ka sa Panginoon. Bakit ka papapasukin kita sa langit? At kapag sinabi mo, Lord, inalagaan ko yung anak ko.
Asawa ko, minahal ko naman. Tapos, ang dami ko naman. Mabuting tao naman ako. Alam mo, ang sabi ng Panginoon, reject. Reject pa rin. Yun ay bunga, yung magiging mabuti. Bunga yan ng pananampalataya. Bunga natin ng pagiging tao, mabait. Okay yon. Pero ang sabi dito, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kaya tayo pumapasukin ng Diyos sa langit. Paano? Anong ginaan sabi? Ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Mula nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas natin. Sinampalatayanan mo ang Panginoon, kinilala mo, pinaghari mo ang Panginoon, at sinunod mo siya, yun ang isang assurance na tayo ay palangit. Bakit? Ano pa? Nandiyan yan sa susunod. Ano pang sabi sa Romans 3:28? Kung gayon, maliwanag na sa pamagitan ng pananampalataya. Yan, mga kapatid, by faith, itunuring tayong matuwid. At hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. By faith, sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. O sino ang daan? Kapatid, kaya matagal na po tayo ng halos 1 month na tayo sa cell group, 2 months. Ni minsan hindi kami nagsambit sa inyo na itong reliyon namin, ito ang daan palangit. Pag pumasok ka dito, ikaw ay ligtas. Wala po kayong narinig sa amin. Pero ito po ang ating ipinangangaral. Ang sabi sa John 14:6, sino ang daan sa langit? Sabi diyan, ako ang daan. Ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi ng Panginoong Jesus. Amen? Walang reliyon. 1,000 mahigit ang reliyon sa Pilipinas ng mga sekta. Iba-iba ang paniniwala, iba-iba ang pananampalataya. Pero ito ang totoo. Ito ang ating paniwalaan. Tanging si Kristo lamang ang daan sa langit. Siya lamang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay, mga kapatid. Wala nang iba. Hindi religion. Wala. Bagamat ang pangalan ng ating fellowship ay Door of Faith Christian Church, At yung sa page naman natin ay Sagip Ministry. Mga pamagat lang naman yon. Pamagat lang. Kumbaga, meron kang pamagat. Ganun siya. Pero ang katotohanan ay pinapangaral natin, si Kristo lamang ang kaligtasan ng ating pamilya, mga kapatid. Wala nang iba. Amen? Wala nang iba. Sabi sa gawa, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang, mga kapatid. Wala na. Yung mga problema, pagsubok, okay lang yan. Ang Panginoong Jesus ang magliligtas sa atin dyan. Sasagipin tayo ng ating Panginoon. Ano po? Ano ang mga katangian ng papuntang langit? O bilang ikaw, tinanggap mo na ang Panginoon. Na-attend ka ng cell group, Bible study, nagsisimba, o ito ang gusto ng Diyos na maging ikaw. Sabi dito, kinikilala nila ang kanilang pangailangan na tagapagligtas at buong pagpapakumbabang tinanggap ang kapatawaran ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo. Ngayon, pangalawa, nagsisi at iniwan ang kanilang dating masamang pamumuhay. Nagsisi sila sa kanilang kasalanan at nagpasyang sumunod kay Kristo. O sino po dito yung mga nagsisi na sa Panginoon sa kanilang mga nagawang mali? Taas ang kamay. Isinuko na, bagamat binabago ng Panginoon, pero uti-uti, kaya ng Diyos yan, Sabihin nyo, Lord, pag magpe-pray po kayo, sabihin nyo, Lord, Holy Spirit, diba, pinag-aralan natin yung Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, na nananahan sa puso ko, baguhin nyo po ako. Baguhin nyo po yung aking mga labi, baguhin nyo po ang aking puso, ang aking isip. Hayaan nyo nga pong mamuhay ako sa mundong ito na mayroong kabanalan. Alam nyo, ipararana sa iyo ng Panginoon yan. Gagawin po ng Diyos yan. Bakit? Kasi makapangyarihan ng Panginoon. Yung mga gawa natin, iwaksin na natin yan. Huwag natin ipagpalit ang langit sa bagay na yan. Amen? Huwag natin ipagpalit, yung kapahamakan na eternity. Sa eternity na buhay doon sa kagandahan ng langit. Ano po? Ano pa? Ito pa yung mga katangian, magpasalamat at naglilingkod sa Diyos. Hindi nila sinusubukan makamtan ang kapatawaran ng Diyos sa kanilang sariling kakayahan, bagkus naglilingkod sa Kanya na may kagalakan mula sa pusong puno ng pasasalamat. Mga kapatid, alam mo yung simpleng ganito rin,
Kasama na rin 'yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yung pagbibigay mo ng oras, no? Yung pagbibigay mo ng oras sa mga Bible study, basta lahat ng pagbibigay mo ng oras na ginagawa mo sa Panginoon, kasama na po 'yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ngayon, siguro po ang gawin po natin total naman po tayo yung mga nakakilala kay Kristo, yung mga pamilya nyo ate doon sa punta doon. Share din natin ng Word of God, mag-schedule po tayo, dalawin po natin sila, pag-pray po natin. Ano ho, pwede gusto niyo ba 'yon? Ano po, makakilala sa Panginoon, ano ho, makilala nila ang pag-ibig, maranasan ang kasama po 'yun sa paglilingkod. Ano ho, pasalamat po natin lagi. And then ano pa? Bakit mo gagawin yung paglilingkod sa Panginoon? Dahil ito yung puso ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang sino man sa kanyang sumampalataya. Mga kapatid, hindi na mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. Yung kapahamakan na yon, yun yung pandaraya ng kaaway sa maraming tao. No, alam mo yung lahat ng masarap sa mundo, talagang pandaraya ng kaaway na wala ang Diyos, pandaraya ng kaaway. Kasi gusto ni Satanas, may kasama siya sa kapahamakan. Gusto ni Satanas, may kasama siya sa impyerno. Ano? Kaya huwag tayong padadaya. Huwag natin ipagpapalit ang langit na ibinigay ng Panginoon sa pandaraya ni Satanas. Amen po? Yun po yung maganda. Sabi dito, sagipin natin ang tao sa kasalanan. Ano? Yan po yung goal natin. Kung bakit may mga pangangaral na ganito, may Bible study, kasi lahat po ay papunta sa kapahamakan eh. No? So tayo, sasagipin natin yung mga kaibigan mo, kakilala mo, kapitbahay mo na yan, kamag-anak mo, sagipin natin. At ang sabi sa last, punuin natin ang langit. Sino may gusto? Sino sasama sa misyon? No? Napunuin natin ang langit. Ito yung mission natin. Punuin natin ang langit kay Kristo. Padamihin natin yung mga nagmamahal sa Diyos. No? Gawin natin silang mga alagad ni Kristo. Yun po yung goal natin dito. Na kung saan, bagamat may mga problema, bagamat may mga pagsubok na nararanasan, sabi ng Panginoon, tandaan nyo, kasama nyo ako hanggang sa huling mundo na ito. Ano? Hanggang katapusan ng daigdig. Mga kapatid, lahat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos. Alam nyo yung mga kawalan ng pera, mga problema, subukan mong mag-share sa kapatid mo o kakilala mo ng Word of God. Ang alwa ng blessing. Yung mga kaibigan mo, halimbawa, sharean mo, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ito ang Biblia, sabi sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos. Tapos, pasunodin mo sa panalangin. Alam mo, ang Diyos, nagbabalik siya. Payapa ka. Subukan nyo po yun, no? Ipangaral nyo yung Word of God. Huwag kayong matakot. May Holy Spirit po tayo. Na Lord, tulungan mo nga po ako na yung mga sinabi doon sa aming Bible study, kina Brother Dennis, yung matandaan ko. Alam nyo, pagdating ng panahon na mag-word time ka na, maaalala mo lahat. Bakit? Tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen. Gusto niyo po bang sinasamahan tayo ng Diyos? Gawin natin po yung mission ng Panginoon. Evangelize natin na kung ano yung naranasan mong pag-ibig, kapayapaan ng Diyos sa iyo, i-share mo sa mga kaibigan mo. Kakilala mo, anak mo, tapos ipag-pray mo. Ano po? So, actually, tapos na yan, no? Ayan. Okay. Pwede po tayo lahat ay tumayo, no? Tumayo po tayo lahat. And then, aawit tayo ng pagsamba sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. And then, si Daddy Nuts po yung magko-closing. Ito siya po yung mag-bless after po ng ating awit. Ano ha? Awitin po natin ang ating paborito. Ano? Alam niyo po, ang maganda sa Panginoon, yes, Lord. Puntahin mo sila.
iniwan. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya dapat lamang na purihin natin ang Panginoon. Ibalik natin sa Kanya yung kabutihan, yung karangalan, ano? Yes, Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Wala po siyang katulad sa ating mga buhay. Sa panahon ng mga problema, pagsubok, mga nabigong plano, mga nabigong pangarap. Pero ang Diyos, mga kapatid, pag lumapit lagi tayo sa Kanya, unti-unti niya itong bubuuin, mga kapatid. Dahil ang goal ng Panginoon, one day, makasama tayo doon sa langit na tahanan. One day, makikita natin ang Panginoon. Yes, Lord. Na hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y layan. Itataas. Yes, Lord. Mga kamay. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Sa akin na tunay mo ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Kita taas. Yes, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. Sa kabila ng mga pagsubok at problema sa aming mga buhay, naririyan ka na umaalalay sa amin. Tumutulong sa lahat. Salamat, Panginoon. Ay pusong masa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko, yes, Lord. Ay pinapangako namin, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Ang iyong mga salita ay aming ihahayag. Ninanais ko, yes, Lord. Alam mo ang aming mga puso. Yes, Lord. Ninanais ko ang iyong Panginoon. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Ikaw, itataas ang aming mga kamay. Yes, Lord, sa pagtaas ng aming mga kamay, ito'y tanda ng pagsuko ng aming mga buhay, Panginoon. Na ang buhay namin ay sa iyo. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagin. Yes, Lord, salamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Sa pagtugon mo sa lahat ng aming mga dasal at panalangin. Salamat, Panginoon. Ito ang alay namin sa iyo, Lord. Sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basa. Sa iyong presensya.
Yes, Lord. Yes, bago po tayo matapos, hayaan po natin na ipanalangin po tayo ng ating pastor. Kung tayo po may mga karamdaman, lagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating nararamdaman. Sabi po ng Hebreo 13:8, si Kristo'y siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Kung siya'y nagpagaling noon, siya'y magpapagaling ngayon. Kung siya'y nagbago noon, magbabago rin siya ng buhay. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus na nasa lahat ng lugar, idinadalangin po namin na sa oras na ito, ang inyong kapangyarihan ay humiko sa buhay ng bawat isa. Pagalingan, Panginoon, sa lahat ng kanilang nararamdaman mula sa kanilang ulo hanggang sa talampakan. Kung paano ako, Panginoon, ay pinagaling ninyo sa aking karamdaman, Yes, sa pagdurugo ng bituka, ay pinagaling niyo